Ayan guys, gagawa tayo ng DIY Fabcon. Nakalagay na nga ako dito ng 10 liters na tubig. Second step na nga tayo guys. Maglalagay tayo dito ng surfactant. Itong surfactant kailangan natin gupitin ng maliit lang. And then, ibuhos natin dyan paunti-unti sa tubig. Kailangan unti-unti ang ilagay natin para mamaya mabilis natin yan mahalo at matunaw. Ayan, after natin dyan mailagay yung surfactant, kailangan natin ubusin yung mga natitira dyan kasi sayang din naman yan kung itatapon. After nga natin maibuhos yan lahat, kailangan natin tong haluin ng mabuti. Hindi natin dito kailangan gamitan ng mixer. So, kailangan natin talaga haluin ng ganyan ng manual. Kailangan natin siguraduhin na matutunaw talaga lahat ng mga ingredients dyan. Yan, dito sa paghahalo, kailangan mo talaga ng konting pasensya kasi medyo matagal nga lang talaga ang paghahalo niyan. Kailangan mo talaga ng tiyaga sa paghahalo niyan para matunaw yung mga nilagay mong ingredients. Siguraduhin mong tunaw lahat yung nilagay mo dyan bago tayo mag-proceed doon sa next step. Ayan, pagkatunaw na silang lahat, ilalagay na natin to guys na premium popcorn premix. So, kailangan mo muna siyang i-shake bago mo siya ilagay dyan. I-shake natin siyang mabuti. Pagkalagay na nga natin dyan, kailangan natin siyang haluin para ma-mix yung lahat ng nilagay mo dyan ng mga ingredients. So, ang laman niyan guys na premium popcorn is in cup or with wrap technology at yung anti-foam at yung scent. After nyan, isunod naman natin itong pigment powder. So, wag natin ibuhos lahat. Maglagay lang tayo ng naayon sa ating kulay. So, haluin natin ng mabuti. Yung sa akin is, hinalo ko siya lahat kasi gusto ko yung matingkad yung kulay. Pero nasa sa inyo naman yun guys kung gusto nyong ibuhos lahat. Ito talaga yung pinaka-favorite kong part, ang paghahalo nito kasi nga sobrang nababanguhan ako nito. Kailangan mo ulit siguraduhin na wala ng buo-buo. Pwede kayong gumamit dito ng strainer para masigurado yung wala na talagang buo-buo. And then kailangan natin itong takpan ng mabuti at i-rest natin ng 5 days. Sa 5 days na yun i-rest natin guys, kailangan natin siyang haluin 2 times a day. So after 5 days guys, naisalin sa mga lagayan ang premium fabric conditioner. Pwede salain pa ang mixture bago isalin sa mga bote. So, para masigurado natin na wala na talagang buo-buo. After 5 resting day, ito na nga, nagdidikit na ako ng mga sticker sa mga lagayan ng fabric conditioner. Nagdidikit nga muna ako ng sticker dyan sa lagayan bago ako maglagay ng Fabcon. Para dire-diretso ako magsasalin ng Fabcon dyan. Napapabilis naman talaga ang paglalagay ko ng Fabcon pag ganyan yung ginagawa ko kasi dire-diretso naman talaga yung paglalagay ko dyan. Pag gumagawa nga ako nito ay sinisigurado kong tulog yung mga anak ko at walang mag-iistorbo sa akin. Kaya kailangan ko talaga mag-isip ng paraan upang mabilis ang aking ginagawa. After ko nga maglagay ng sticker at nilalagyan ko na isa-isa, habang nga ako nagsasalin dyan, abay yung mga anak ko kumakatok na dyan sa pinto. Nagising na pala dyan si Bunso at hinahanap ako. Inaamoy-amoy ko nga dyan yung Fabcon habang ako'y nagsasalin. Kasi sabi ko parang wala akong naaamoy na bango. Sobrang sinisipan talaga ako dyan, mga oras na yan. Panay nga ang isip ko kung bakit wala akong naaamoy kasi yung unang gawa ko naman ay ang bango. Tinanong ko nga yung asawa ko dyan kung mabango. Mabango daw. Pagbukas ko pa nga lang daw, sobrang bango. Siguro nga sa sobrang sipon ko wala akong masyadong maamoy. Medyo nangangalay na nga ako dyan. Medyo sumasakit na nga yung likod ko dyan. Kaya tingnan nyo naman yung upo ko. Kahit nga ngalay na ako, binilisan ko pa lalo kasi yung mga anak ko sa labas panay ang katok. Ano daw ang ginagawa ko dyan sa loob? Pumasok talaga ako dyan sa loob ng kwarto para siguradong walang manggugulong bata. Habang nga sila'y nag-iingay, abay hindi pala sila umaalis din sa labas ng pintuan. Andun lang talaga sila naghihintay sa akin hanggang sa makalabas ako dyan. May iba ako guys, itong nilalagyan kong pouch, ang ganda nito. Yung pouch, ang ganda nito, na-order ko to sa TikTok. Mas mura pa to kaysa sa bote. At saka ang kapal ng plastic niya. At may lock din yung takip niya. At so, after kong malagay isa-isa, ito na yung finished product natin. So, ayan guys. Ayan. Yung iba nito binibenta ko din guys. Yung iba naman ay pang personal use namin. So, salamat kayo sa panonood. God bless you all. Bye!